siguro baka pwedeng maging bahagi yun ng talagang layunin ng Office of the Civil Defense. Yung pagkakaroon po ng isang command center talaga na maghahawak ng kabuuan. Iminungkahi ni Kuya Daniel Razon ang pagkakaroon ng isang centralized command center na magsisilbing sentro ng koordinasyon ng mga rescue operations sa buong bansa. Ipinaabot ni Kuya Daniel ang mungkahing ito sa ginawang UNTV News and Rescue Summit 2026 sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan, kung saan panauhin si Office of the Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas. Naniniwala si Kuya Daniel na sa pamamagitan ng mas malawak na koordinasyon at pagsasanay kasama ang OCD, mas mapapalakas pa ang kakayahan ng mga rescuer sa pagtugon sa mga kalamidad. Iminungkahi niya ang isang konsepto ng digital app na kahalintulad ng ginagamit ng mga mototaxi rider ay makatutulong upang maiugnay ang isang rescuer o volunteer group na pinakamalapit sa isang insidente o aksidente. Alam nyo, minsan po, yung mga applications ngayon na lumilitaw, platforms, kagaya ng Grab, alam nyo, Grab man yan, pero meron akong kinukuha pong wisdom doon eh. Yung Grab, pagka nakapasok ka dyan sa Grab, as a Grab driver, nanonotify ka kung saan may pasahero. Di ba, no? In the same principle, kung ang lahat ng mga rescue groups, including volunteer groups, ay meron parang Grab application na hindi tayo magkakagulo dahil may magte-take nung, eto, may disaster, in-announce. Eto, saan to? Sino pinakamalapit dito? Parang Grab driver ka ngayon na magte-take ka. Okay, nag-take na si ganito, nag-take na si ganon, nag-take na si ganito. Sila na ang magre-responde doon. Hangad din ni Kuya Daniel na mas mapalawak pa ang pakikipagtulungan ng UNTV News and Rescue sa Office of Civil Defense. Inaasahan din niya ang mas maraming pagkakataon para sa mga rescuer na makalahok sa mga pagsasanay at makagamit ng mas makabagong kagamitan sa pagtugon sa mga kalamidad. Gusto natin isubmit din yung ating mga sarili sa kanila as we look forward na maging bahagi din po ng mas malawakang training sa iba't ibang paraan at makakuha din ng training sa kanila. Kasi yung mga sophisticated equipment na maaari pong magamit. Samantala, ibinahagi naman ni Director Vicente Gregorio Tomas na sa mahigit 4 na dekada niyang paninilbihan sa pamahalaan mula sa Armed Forces of the Philippines, DSWD, lokal na pamahalaan ng Marikina hanggang sa Office of Civil Defense, ay nasaksihan niya ang mahalagang papel ng mga rescuer sa pagliligtas ng buhay sa panahon ng kalamidad. I would like to thank UNTV for being part of the kick-off. Ito sir kasi yung month ng National Disaster Resilience Month. And there was a team from UNTV who joined us in the SM Music Hall. Kapwa Pilipino who have that heart, that commitment to perform a very difficult mission is to save lives in a very uncomfortable situation. Sabi nga nila, kayo daw po, when people run away from a calamity area, it is you who will run towards ground zero. Binigyang diin din ng Office of Civil Defense ang mahalagang papel ng responsabling media sa pagpapalaganap ng disaster awareness at paghahatid ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa publiko. Actually, avid po ako. Lagi po ako nanonood ng UNTV News. I see UNTV to be a very balanced a platform when you need to be informed. Ayon pa kay Director Tomas, inaasahan niya ang mas malawak na pakikipag-partner ng Office of Civil Defense at UNTV News and Rescue upang lalo pang mapalakas ang mga programa sa disaster preparedness at resilience sa bansa. Looking forward to this partnership that we will have with the UNTV dahil we know how we will be more blessed once we try to sabihin na natin, maging malawak pa po yung ating engagement. So, Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.